Hi everyone! So, our vlog number 6, title, TESDA or Domestic Work NC2. So, bakit pa kailangan natin mag-training sa TESDA? So, kailangan natin mag-training sa TESDA dahil marami tayong matutunan na tamang procedure kung ano yung dapat gawin. So, nandun yung una, ano ang una mong lilinisan, ano-ano ang mga gamit panlinis, and yung mga towels na pangpunas, mops, katulad ng sa washing, sa laundry, paano mag-operate ng automatic o hindi automatic na washing machine, ano yung dapat na pindutin, and for example sa ironing, so paano ang tamang pagplansya ng damit. So kailangan talaga alam mo yun, kasi pag nag-testa ka, yung ibang assessor is tinatanong ka kung ano yung ginagawa mo, ano yung tamang number sa init ng plancha, sa anong uri ng tela, dapat alamin mo yun. Hindi yung plancha ka lang ng plancha tapos hindi mo alam kung anong tama na kasi may silk, parang silk, linen, ano ba yun, iba't ibang uri na tela, iba't ibang mga tela para sa number 1, number 2, number 3, ganyan. So hindi yung i-direct mo sa number 4 tapos yung tela madali lang. So kailangan may training ka sa pagpa-plancha. Hindi yung di ba dito sa Pilipinas plancha lang. Pero pagdating dun kailangan mo naman yung ayusin mo, hindi yung nasusunog. Tapos yung sa yung duvet ba yun? Duvet, nakalimutan ko na kasi sobrang tagal na. 2019 pa ako ng TESDA. Tapos yung yung training kong opening procedure, closing procedure. So kung magte-TESDA ka, aside sa may kanang writings, meron ding yung actual na ginagawa mo. Minsan training sa pagluluto, paano i-on yung electric na lutuan, yung shilin, iba't iba kasi ang uri ng mga kasangkapan ng nasa ibang bansa. So kailangan dapat alam mo, kasi daw sabi sa nag-training sa amin noon, kasi pag hindi mo alam may tendency na puputok, sasabog, o ano man yung gagawin mo. And dapat alam mo yung ginagawa mo, which is tama naman yung nasa training. Kasi meron dong iba binabato ng mga kaldero or ano ba yun, kasi hindi marunong magluto, hindi marunong mag-on. Dapat alamin mo. Yung iba nakakasira ng mamahalin na washing machine, yung automatic, diba? Dapat ititraining ka dun sa TESDA kung paano mag-operate ng tamang washing machine na automatic. So yun ang isang washing machine is lang, hindi yung hindi automatic. Yung isa, iba't ibang klase, 1, 2, 3, tapos tamang pagkuan sa dryer. Sa mga may gamit na, may mga kasangkapan na, hindi na sa kanila yun. Pero yung mga taong yung mga ibang tao hindi pa alam paano mag-operate nun, ano pang dapat pindutin dun, anong setup ba, and ano ang dapat na mga ilagay na detergent, paano lagyan ng downy. Yun yung dapat isa ulo mo, hindi yung tatawagin mo pa yung amo mo tas siya pa yung dapat marunong ka na nun. Or kung hindi ka marunong, nakalimutan mo, mas mainam na magtanong ka ng maayos sa amo. And sa TESDA kasi titraining ka kung marunong ka magluto, marunong ka ng
Yung bang, o yung kahit paano, marunong ka magluto, marunong ka mag-on, marunong ka sa lahat. Tapos, yung hindi na kailangan utusan ka pa ng amo ng utusan, tapos alam mo na yung gagawin mo. Siya na yung bahala magsabi na, ito yung lutuin mo, ito yung gagawin mo. Tapos, yung, for example, yung sa paglilinis ng ng bahay, hindi yung kuha ka na lang kuha basta-basta ng trapo. Kailangan may yung trapo dito lang yan sa TV, yung trapo sa lamesa lang, yung trapo sa tawag dito, yung trapo sa kitchen, huwag mo nang dalhin sa sa dining area. Sa kitchen lang. Yun bang may mga color coding, so ang puti dito lang sa table, ang blue naman na towel is dun lang sa kitchen. Yun yung mga simple lang naman, pero kailangan pumasa ka sa testa kasi may mga terror or mga assessor na nagbabagsak o binabagsak yung mga hindi marunong. Kagaya ko, nung nag-training ako sa testa, may kasamahan akong binagsak. Tapos tatanungin ka, ipapaliwanag sa'yo. And meron pa silang American table settings. Tapos, ano yung first, ano ba yan? Na mga course, first, ano ba yun? Kalimutan ko na. Bulbul na ako. And, dapat marunong ka nun. Anong pang salad pork, ano yung pang sabaw na gagamitin mo, and tamang pagtrabaho. Ititrain ka doon kung ano yung dapat gawin mo. So, marami ka talagang makukuha doon na aral, learnings na pwede mong i-apply sa sarili mo or sa trabaho. Dapat lagi kang ipa-presence of mind ka para hindi yung tatanga-tanga ka. Minsan kasi kapag tatanga-tanga ka, magagalit yung amo mo. Tapos, ano ba to? Kumuha ako kay mahal-mahal ng katulong na kinuha ko. Tapos, ganito lang. Hindi marunong magtrabaho. Hindi alam anong gagawin. No, so, kailangan talaga marunong ka sa lahat ng gawain. Hindi yung patanga-tanga ka lang. Dapat may alam ka. Alam mo paano magplansya. Alam mo paano maglaba. Ano yung lulutuin. Dapat alam mo yun. Kasi nga, sinasweldohan tayo para sa service natin. Sinasweldohan tayo doon. Kung goods yung service natin, di goods din yung pera natin. Paano tayo makakatanggap ng sahod kung yung trabaho natin hindi tama? Dapat sa TESDA pa lang ipasa mo na, and alam mo na yung gagawin mo doon. Handa ka na, ready ka na. Kung hindi mo alam, maaari ka magtanong para hindi ka makasira ng gamit. Kasi iba-iba yung mga kasangkapan doon. O, kailangan marunong ka minsan, fryer. Paano ba maggamit ng fryer? Paano ba mag-oven? Paano ba gamitin yung i-on yung electric stove? Ano ba yun? O, dapat alam mo yun. Dapat familiarize mo lahat ng training sa TESDA. Kasi, nakakatulong sa'yo yun. Malaking tulong talaga. I-apply mo sa sarili mo. And yun lang. Dapat pag may assessment, ipapasa mo. Hindi mo ibabagsak para walang retake. Kasi pag retake, babayad ka ng 5,000 to 6,000 para sa NC2. And that's it. Bye.